Nakauwi na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Nakarating siya sa bansa mag-aalas 10 kagabi ayon sa Office of the Vice President. Inaasahan siyang magsalita tungkol sa ilang issue sa mga susunod na araw. Noong March 13, oras sa Pilipinas nang dumating si VP Duterte sa The Netherlands. Kasunod ng pagdadala sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon sa bise, hindi na siya umaasang makakakuha ng hustisyang ama mula sa kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas nang tanungin tungkol sa isinasagawang mga pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero hiling daw ng bise, hindi na ito maulit sa sinumang Pilipino. Wala pang reaksyon dyan ang Malacanang. Pangulong Duterte kukunin ni Marcos sa ICC. Aba, ano to? Ano tong klaseng balita ito? Anong klaseng kagaguhan ito na may plano or parang pinagpaplanuhan na dukutin or kunin si Pangulong Duterte sa Netherlands? At saan naman kaya dadalhin? Panoorin ho natin dito yan sa ating tapusin nyo po itong ating video, mga kababayan. So parang good news and bad news ito, ha? Ay naku mga kababayan, mukhang hindi ho tayo papayag sa balitang ito na parang etong si Marcos Jr. ay hindi mananagot sa mga nangyaring kabulastugan ngayong taon. Kahit daw matapos ang termino niya, parang hindi daw siya mananagot. Bakit kaya? At ito yung paglaglag ni pagkabisto ni Chis Escudero ating pag-uusapan. Sumasabit. Oo, kasi talagang alam nyo, medyo talagang kinakabahan ako dito kay Chis Escudero dahil hindi talaga natin maituturing na 100% na ito ay magiging patas sa mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito pa nga ang pinakamasaklap doon ay parang nadudulas na. Parang nahahalata na ho sila. Nahahalata na ho sila sa mga sa mga kanilang pananalita na talagang parang sila ay nagpapakontrol na. So, aasa pa rin tayo na maging patas yung impeachment ng Senado kay Pangulong Inday Sara Duterte, future president. Ang future president ng bansang Pilipinas. So dito kasi nga marami, at ito yung update po sa kalagayan po ni Pangulong Duterte. Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, ito tayo ay mabilisan lang ho na reaction ho dito. Yan ho. Kung makikita nyo po ay kasama po si attorney Martin Delgara. O Delgra pala. Sorry, mga Delgara tuloy ako. Ito pag-usapan ho natin at pakinggan ho natin itong latest update kay Pangulong Duterte. So panoorin po natin. Magandang araw mga kapartner, at sa kasalukuyan nandito tayo ngayon sa The Hague, Netherlands, at kasama natin si Attorney Delgra, ang attorney po ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May kunti lang tayong katanungan, Attorney. Bakit nandito kayo ngayon sa The Hague, Netherlands? Unang-una, ano po yung purpose? Okay, pero bago ko sagutin yung tanong mo, Anton, gusto ko lang sabihin to. Nung umupo si dating Pangulong Duterte at kinuha niya akong chairman ng LTFRB, sa totoo lang, nanginginig ako pag may media na mag-i-interview sa akin. But the first media outlet na I decided to take the interview was SNMI. Wow, thank you, sir. Sa studio nyo sa Makati. Pumunta ako doon at nagpa-interview ako doon. Because I know that SMNI ay malaking bagay at malaking papel ng ginawa para maging presidente si dating Pangulong Duterte. So malaking bagay po yan. So doon po sa tanong nyo kung bakit nandito ako,
it's both personal and then at the same time to show support, no? Why is it Oo. personal? Kasi po nung Okay, palakpakan muna tayo kay Attorney Delgra sa kanyang sinabi mapatungkol sa SMNI. Oh. Hindi kasi talaga naman obvious kaya laging tinatanggal ang channel ng SMNI, kaya laging ginugurgor, kinakasuhan ng Banateros Brothers, no? At laging pinag-iinitan ng mga social media platform ng SMNI dahil nga sa SMNI ka lang talaga makakapanood ng tunay na pagbabalita na walang halong kakupalan. Di katulad na ibang mainstream media ngayon, pag tinignan mo sila at pinanood, parang may tigwa 1,000 pesos sa bunganga at sa kanilang sa bunganga, sa mata at sa kanilang tenga. O parang meron dito, meron diyan, so lahat tikom ang bibig. Puro lang against sa mga Duterte. Hindi katulad sa SMNI, mapa-against sa Duterte, mapa-good news kay Marcos, against kay Marcos, good news kay Duterte ay binabalita po ng SMNI. Kaya palakpakan po natin. Okay, tuloy. kasagsagan nung March 11 incident dun sa loob ng Villamor Air Base, meron na kaming kutob at nakikita na namin yung plano na hindi na siya makakalabas ng Villamor Air Base except ilalagay siya sa aeroplano at ililipad palabas. At nung hapon na yon, kasi umabot ng hapon, I had a chance to talk to him. Sabi ko, Mayor, mukhang hindi ako makakasabay sa iyo kasi wala akong passport. Sa totoo lang, yung pumunta ako doon at nakapasok naman ako sa Villamor, galing ako doon sa court hearing, kaya nakabarong ako. Hindi po dahil kay Mayor. Wait lang yung pwesto nila Attorney Delgra, tsaka itong nakalimutan ko yung reporter ng SMNI, puro parang tagong-tago talaga, no? Oo. Parang talagang tinakbuhan nyo yung mga bias na mainstream media dyan, Oo. I had a court hearing earlier at so we did not expect that it would happen that way, no? As it happened. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, pero we did not expect that it happened that way. Biglaan lang. So, And then at the same time, as I made mention earlier, is that to show support to not only to him but to the family, and then at the same time, mas nag-alala ako nung nalaman ko yung nangyari kay ES Bingbong Villaldea, kaya minarapat din na bisitahin ko siya. Kaya nung nakita niya ako dito, sabi niya, magkita tayo. So mahaba yung kwento namin, hindi pa nga tapos kahit na ang dami niyang kinwento. yes. Attorney, may posibilidad ba na makabisita at makausap mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center? I hope I would be able to visit him because before coming here, I already made an application for a visit. Pero hindi patungkol sa kaso niya rito. I'd like to make that clear. Patungkol doon sa mga pending issues doon sa Pilipinas. Particularly yung the fact that he's running for mayor sa Davao. Ako rin yung election lawyer ng PDP. I head the legal team doon sa Duterte Senatorial Nangingay naman nung nagpipicture, buisit. Hindi nagpipicture na yun. campaign, and then at the same time yung mga bagay-bagay na kailangan i-address, legal concerns patungkol sa kanyang kandidatura. Okay, so Attorney, may iba tayo. Ano po ang masasabi mo sapagkat simula noong March 11 nandito na kami at simula dinalo si Tatay Digong dyan sa ICC Detention Center. Lahat po ng mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mundo pumunta dito sa tapat ng ICC Detention Center upang magbigay ng suporta sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. So ano pong masasabi mo sa mga supporters ng Tatay Digong?
alam mo, nakakabusog puso yung mga ginagawa nila at pagpapakita ng hindi lang pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng pagmamahal ng isang tao, ng isang presidente. Tanda na nga siya ngayon. Who made a lot of difference in the lives of people in the Philippines. At yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas, lalong-lalo. Kaya nga siguro, to no surprise to everyone, especially Daming marites sa gilid, nakakainis. Hoy, pag may nag-i-interview dyan, mag-usog-usog naman tayong konti. Hayaan muna natin sila, pagbigyan natin sila makapag-uyap-usap mong maayos. Although naririnig din naman yung boses, kaso mas maganda kasing makinig nang walang masyadong ingay. Ang daming ingay, mga parang kumakain ng chichirya, mga nagchichismisan. Hindi ko na may inaaway po yung mga supporters dyan kasi baka mamaya ibang mainstream media din yung maingay dyan. Baka tinatarantado yung video ng SMNI. So sa susunod medyo maging maging professional ha. Pinoys who are working abroad na talagang pagdating sa suporta at pagpapakita ng suporta, more than 90% of the Filipinos working abroad really love him. Hindi lang doon sa pamumuno niya, kung hindi yung talagang makita mo sa tao, sa pagkatao ni Mayor Rudy, na pagmamahal niya sa Pinoy. One of the reasons why he ran for this, for president, is to address the problem of illegal drugs. Bago matapos ang oral argument sa mga petisyon kaugnay na paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si Colmenares ay isa sa petitioner sa petisyon ng Bayan Muna. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang motion ni Solicitor General Menardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. Pero paliwanag ni Colmenares, may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay i-modify o baguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1973 Constitution ay nakalagay ang immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent ang pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang emergency ay personal. Ito ay isang short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal. Imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o ng Kongreso ang hakbang ng presidente. Alam nyo, hindi ako naniniwala. Dapat na makasuhan si Marcos sa lahat ng kabulastugan niya na ginawa dito sa Pilipinas. Pero kung makakasuhan man si Marcos sa panahon niya ngayon na nakaupo siya, medyo hindi ko ata papaniwalaan. Hindi parang siguro kung mangyari man na makasuhan siya, okay. May kaso siya sa Supreme Court pero yung pagbigay nga, hindi niya nga nire-respeto ang kaso natin dito sa batas. Ang batas natin dito sa Pilipinas, hindi niya nire-respeto. O bakit ko nasabi? O bakit niya binigay si Pangulong Duterte dun? Hindi niya na lang dito pinalitis sa bansa niya. Diba? So ngayon alam ko hindi talaga malabong makasuhan yan ngayon. This is an imposition by the President not only to short-circuit a legislative process but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Binigyang Colmenares, hindi totoong mahaharas o maiistorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. Anak ng teteng talagang ganun mangyari yan. Hindi talaga mahaharas, hindi makakasuhan, hindi mamumroblema yan. Hawak niya lahat ngayon. Ano ba naman yan?
Oh, hawak niya ngayon wala talaga. Ano pa bang aasahan natin? Ano pa bang So ito yung karugtong nun. Ito ba yan? Uy. Ito. Oh, ito pakinggan niyo to. Oh. The 1970 Constitution provided expressly that the president is immune from suit. The 1987 Constitution dropped that provision. Hiniling ng grupong Bayan Muna sa Korte Suprema na dapat kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kanilang inihaing petisyon. Kaugnay ito sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Paliwanag ni Attorney Nery Colmenares, may kapangyarihan ng Supreme Court na i-modify o baguhin ang Presidential Immunity Doctrine na hindi pwedeng kasuhan ang isang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang motion ni Solicitor General Minardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit ito. Sabi ni Colmenares sa ilalim ng 1973 Constitution, binanggit na immune from suit ang Pangulo pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Therefore, Your Honor, it's a jurisprudential rather than a constitutional issue now. Hindi, ito totoo naman to. Kaso nga lang, malabo talaga. Una-una, hawak ni Marcos lahat yung mga yan. Malabong maano siya dyan, no? Within the powers of this court to modify if warranted. Binigyang diin ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maiistorbo o apektado ang trabaho ng Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Yan ang tanong, nagtatrabaho ba? Yun yung tanong doon, nagtatrabaho ba? May ginagawa ba? May build project ba? Wala naman ay. Hindi, baka yung pagkukulong sa kwarto. Sabi nila. Baka yun yung tinatawag na hindi may istorbo. Kung sa pagtatrabaho bilang presidente, or ginagampanan niya yung pagiging presidente niya, parang ang labo nun. Parang wala naman akong nakikitang ganun. Napakarami anya ng magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. Wait lang. Alam mo, Solicitor General, alam nyo OSG Guevara, kung di ako nagkakamali. Tito, alis ka na dyan. Ang hirap hong ipagtanggol yan. Masisira pa pangalan nyo dyan. Ang ganda-ganda ho, kaya nga po kayo, alam nyo ito si Solgen Guevara, si Pangulong Duterte po ang nagtalaga dyan, no? Kasi alam nyo magaling talaga yan. Talagang magaling yan. Kaso nga lang, sabi nga namin palagi, kung ang pinagtatanggol mo ay talagang gumagawa ng pagkakamali, ang hirap talaga, promise. Sobrang hirap. Katulad niyan, ito nga parang lumalabas dito na parang pinupush nila si Guevara na ipagtanggol or depensahan si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos mapatungkol dito sa issue ng PhilHealth. Kaso kahit anong depensa mo, obvious na nga na meron nga talagang nangyaring kababalagan doon. Papahingan natin. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Tanong naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi ba mahahaluan ng politika ang kaso kung isasama bilang respondent ang Pangulo? Is there a political motive for wanting that the president be named as a respondent? Well, Your Honor, not a political motive, Your Honor, but the fact that we're asking that we void this act and it he be pleaded. Ang inang yan. Ewan ko sa inyo, mga kupal na. Dito na kalan tayo, mas good news to that. Ba't ko ba na-reactionan yun? Eto na, no? Ito yung balita na bring him home, PRRD, or nalalapit na pagbabalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Panoorin natin. Sa gitna ng panawagan ng mayorya na ibalik na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay muling iginiit ng isang dating palace official na posibleng may iba pang paraan para maibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Kung ano ito, alamin sa report ni Carlo de la Peña. Pasok! Sir Carlo. Po sa inyo, walang kapangyarihan ng ICC. Pag gusto ng gobyernong ibalik si Duterte
maibabalik yan. Sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na posible raw maibalik ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang iligal na pagkadetine sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos niyang maikumpara ang nangyari sa ginawa ng Italian government sa ICC matapos makitaan ng irregularidad ang pag-aresto sa isang Libyan general dahil sa umano'y kaso nitong murder, torture and rape sa mga detainees sa Libya. Kaya ang ginawa nila, the Italian government demanded the return sa ICC. Sabi nila, mali yung proseso ng pagdala namin sa inyo. Irregular yung pag-aaresto. Hindi nasunod. Kaya kukunin namin dyan. So anong ginawa nila? Nagpunta sila ron, dalang Italian plane. So, gobyerno, kinuha nila, walang magawa ICC. Sabi nila, ang ICC, sabi niya, hindi siya langit. Kami, Italian government, may sarili kaming soberentiya. Kami ang masusunod. Dahil sinuko namin ng mali, kukunin namin. O, ibinalik sa kanila. So ibig sabihin talaga, ito po mga kaibigan, ang ibig sabihin dito ni Attorney Sal Panelo ay may kapangyarihan at kayang-kayang gawin ng Administrasyong Marcos na maibalik agad-agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kung yan ay gugustuhin ni Pangulong Marcos Jr. Kaso, alam naman natin kung bakit dinala nga doon nga ni si Pangulong Duterte dahil sa kagustuhan nga din ni Marcos Jr. So ngayon, anong iisipin natin? Ang isipin natin at ang gawin natin is kalampagin, kumbinsihin itong Administrasyong Marcos na ibalik nila si Pangulong Duterte. Kasi ito, aliwanag dito sa sinabi ni Attorney Sal Panelo na kayang-kayang ibalik ng administrasyon pag ginusto nila. Pag ginusto nilang kunin si Pangulong Duterte doon sa ICC, pag inutusan nila ang ICC na ibalik nyo na yan dito sa amin, wala hong magagawa ang ICC. Pero ang tanong, gagawin ba ng Administrasyong Marcos yan? Kasi unang-una ho, kaya ho nila dinala dyan si Pangulong Duterte, unang-una may plano din sila. May plano sila na etong si Vice President Sara Duterte, alam nila na susunod eh. May plano sila na wag nang pauwiin si Vice President Sara Duterte sa Pilipinas. Pangalawang plano nila, maialis si Pangulong Duterte sa pangangampanya ng 10 Duterte senatorial candidate dahil alam nila kapag nandun si Pangulong Duterte, talagang dinudumog ng mga tao. At pangatlo, kaya gusto nilang madala doon si Pangulong Duterte sa ICC is para makabawi. Alam naman natin naasar na si Marcos Jr. dito kay Pangulong Duterte. Itanggi man niya ng paulit-ulit pero yun po ay totoo. Ngayon, ang gagawin natin is kumbinsihin natin etong administrasyon na ibalik nyo rito. May kapangyarihan naman pala kayong kunin dun Anytime pwede nyo naman palang kunin si Pangulong Duterte doon kung gusto nyo. Kaso kung ayaw nyo talaga at kung kayo talaga ang may gusto na dalhin doon, bagay, sa totoo naman yung private jet na ginamit pa na sinakay, kung saan sinakay si Pangulong